Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1681. Kaagad, kinuha ni Yu Hao ang Universe Ring at mabilis itong tiningnan. Natagpuan niya ang token ng Sect Master ng Immortal Destiny Sect, ang Immortal Ascension Badge. Pagkatapos, agad na tumanggaw si Yu Hao kay Yezuan. Nakuha mo. Tumaas ang isang kilay ni Yezuan at mabilis na minarkahan si Yu Hao ng Deathly Hunt Badge. Kasabay nito, direktang ginamit niya ang isang kasanayan upang mabuo ang ikalimang Slaughter Mark. Slaughter Mode, 5 beses ang lakas. Mata ng Assassination. Sa isang iglap, lumapit si Yezuan sa tabi ni Yu Hao at kinuha ang Universe Ring. Bilang Sect Master ng Immortal Destiny Sect, ang kanyang kayamanan ay natural na higit sa sinuman. Walang itinerant immortal ang may higit pa sa kanya. Matapos kainin ang maraming likas na kayamanan, ang oras ng kapigatian ni Yezuan ay pinaikli sa 0. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sumailalim sa kapigatian, kaya mabilis na sumilip si Yezuan sa gilid ng lumang puno. Nakuha ko na, Pharaoh na. Sumigaw si Yezuan sa mahinang boses at direktang nagtago sa loob ng explosive flame flying ship. Aalis na sana siya, biglang may narinig na matandang boses. Bastos na bastos, anong lakas ng loob mong pumasok sa aking Immortal Destiny Sect para pumatay ng tao? Nililigawan mo si kamatayan. Tumingin si Yezuan at nakita niyang hindi niya makita ang bagong dating. Isang immortal. Napatay ng Patriarch ng Immortal Destiny Sect ang kanyang paraan palabas. Umalis. Walang ibang pakialam si Yezuan. Direkta niyang pinunit ang kawalan at umalis sa isang iglap. Sa mapanganib na sitwasyong ito, hindi man lang niya kinuha ang Flame Explosion Flying Ship at umalis kaagad. What? He can actually tear open the void and live the small immortal realm that I built. How did this kid did it? Ang bagong dating ay si Immortal Huanglong, na sinundan ng Demon Spirit Immortal. Second brother, anong nangyayari? Ang Demon Spirit Immortal ay tumingin sa paligid at nagtatakang nagtanong. Ngayon lang, lahat sila ay nag-iisa. Maaari nitong pabagalin ang pag-urong ng kanilang Immortal Meridian, kaya hindi nila naipalaganap ang kanilang mga espiritual na pandama. Kuya, ninakaw ang Immortal Ascension Badge. Tumingin si Immortal Huanglong sa pinuno ng Sect Master ng Immortal Destiny Sect at bumulalas. Bagamat hindi niya alam ang pasikot-sikot ng usapin, pinatay ni Yu Hao ang Sect Leader ng Immortal Fate Sect sa bilis ng kidlat at pagkatapos ay kinuha ni Yezuan. Malinaw na narito siya para sa Immortal Ascension Token. Nang marinig ito, agad na naunawaan ng Demon Spirit Immortal. Dapat ay immortal. Idinilat ng Demon Spirit Immortal ang kanyang mga mata. Ang Rite of Immortal Ascension ay talagang walang silbi sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ito ginamit bilang isang token ng Sect Leader. Ang Immortal Ascension Platform ay ang Immortal Ascension Platform na Immortal Ascension Badge. Kasabay nito, tanging si Celestial Lumen lang ang nakakaalam ng sikreto nitong Badge of Immortal Ascension. Big Brother, ang Immortal Luminary na ito ay tunay na sanay. Ang kaluluwa ni Yu Hao ay pinuprotektahan nating dalawa, ngunit siya ay kinokontrol pa rin. Ang isang patay na tao ay talagang kaya. Napabuntong hininga ang Immortal Yellow Dragon. Junior Brother, Immortal Ascension Immortal ay ang numero 1 henyo ng ating Immortal Destiny Sect. Paano siya naging napakadaling pakitunguhan? Ang hula ko ay gusto niyang buksan ang Immortal Ascension Path at hayaan ang kanyang kaaway na patayin tayo, sabi ng Demon Spirit Immortal. Then what do we do? Uupo na lang ba tayo dito at maghihintay sa kamatayan? Sumimangot si Immortal Huanglong. Kahit na gusto nilang buksan ang Immortal Ascension Path, mamamatay sila sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, hindi nila alam kung ang kanilang kaaway ay nasa kabilang panig pa rin ng Immortal Ascension Path. Kung binuksan nila ang Immortal Ascension Path, maaari silang mamatay ng maaga. Huwag magmadali, patay na ang Immortal Ascension Immortal. Tayong dalawa ay walang talo sa maliit na Immortal Realm. Kung gusto ng Immortal Ascension Path na buksan ang Immortal Ascension Path, kailangan niyang bumalik sa Immortal Destiny Sect, sabi ng Demon Spirit Immortal.
Ang Immortal Ascension platform ay nasa Immortal Destiny sect, kaya sigurado siyang babalik ang Immortal Ascension path. Sa oras na ito, nabasag na ni Yezuan ang kawalan at malayo sa Immortal Destiny sect. Pagkatapos, dumaan siya sa Void Positioning Point at mabilis na bumalik sa malaking lapida sa Immortal Tomb. Senior, dinala ko ang Immortal Ascension Rite, nagmamadaling sigaw ni Yezuan. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang butas sa harap ng malaking lapida. Nakita ito ni Yezuan at mabilis na pumasok, pagdating sa harap ng Immortal Ascension Cave Abode. Binata, talagang hindi mo ako binaygo. Talagang nakuha mo ang Immortal Ascension Rite. Muling lumitaw ang Immortal Ascension Path at gulat na sinabi. Gayunpaman, gumamit ako ng karahasan upang makuha ang Immortal Ascension Rite, kaya ang dalawang immortal ay dapat na mahulaan, sagot ni Yezuan. It doesn't matter. Kung ganoon, hindi nakapakipakinabang ang concealment formation ko. Bilasan mo at kunin mo habang nandito pa sila. Binuksan ng Immortal Ascension Path ang pinto sa kanyang tirahan sa kuweba ng walang ibang salita. Sa susunod na sandali, nakita ni Yezuan ang bundok ng mga immortal na bato. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Mayroong 10,000 immortal na bato dito, pati na rin ang mga pseudo-immortal na kayamanan na mayroon ako noong ako ay nabubuhay pa. Lahat ito ay sa iyo, sabi ng Immortal Ascension Path. 10,000 immortal na bato. Nagulat si Yezuan. Kung lalamunan niya ang lahat ng ito, hindi ba siya makakalusot sa maraming antas? Gayunpaman, ang inaalala niya ay ang itim na bato sa bundok ng mga immortal na bato. Ang pinagmulan ng paglamon. Nailabas ko na ang mga bagay na ito. Dapat ay naramdaman na ito ng Yellow Dragon Immortal at Demon Spirit Immortal. Dapat ay nandito na sila sa lalong madaling panahon, sabi ng Immortal Ascension Path. Senior, kahit na nakuha mo na ang Immortal Ascension Rite, at mayroon kang mga brick para sa Immortal Ascension Stage, nasaan ang totoong Immortal Ascension Stage? Tanong ni Yezuan. Ang Immortal Ascension Stage ay nasa Immortal Destiny sect. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa mortal na mundo ay hindi maihahambing sa Immortal Chi sa Immortal World. Kung mananatili ka rito ng napakatagal, ang iyong walang kamatayang mga meridian ay liliit at ang iyong walang kamatayang enerhiya ay magsisimulang matuyo. Ang dalawang immortal na iyon ay malamang na malapit na sa katapusan ng kanilang mga buhay. Sa karamihan, sila ay mamamatay sa isa pang 10,000 taon. Panipi, huminto ang Immortal Ascension Path at sinabing, ang unang opsyon ay hintayin silang mamatay bago pumunta sa Immortal Destiny sect at buksan ang daanan patungo sa Immortal World. 10,000 taon. Hindi man lang ako nagtanim ng 100 taon. Kung kailangan kong maghintay ng 10,000 taon, baka mapatay din ako. Tumaas ang kilay ni Yezuan at hindi malay na sinabi. Ang landas ng walang kamatayang paglilinang ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa magdamag. Ako ay naging isang walang kamatayan daan-daang libong taon na ang nakalilipas. 10,000 taon ay hindi masyadong mahaba para sa akin. Gayunpaman, ito ay talagang medyo mahaba para sa iyo. Tuldok, tuldok, tuldok. Panipi, tumango ang Immortal Ascension Path at sinabing, sa makatuwid, maaari mong piliin ang pangalawang opsyon. Iyon ay ang patayin ng dalawang immortal na iyon. Ano, Senior, gusto mong patayin ko ang mga immortal? Natigilan si Yezuan. Ang dalawang iyon ay tunay na immortal. Bagamat hindi niya alam kung saang lupain sila naruroon, sila ay 10 beses na mas malakas kaysa sa isang 9 Tribulation Scattered Immortal. Kahit na nalampasan niya ang tuktok ng 9 Tribulation Scattered Immortal, maaaring hindi siya katapat para sa kanila. Kabanata 1682, tinansya ni Lumen Immortal sa kanyang puso at sinabing, si Huanglong at Yao Ling ay Tier 6 Immortals sa kanilang pick. Ngayon, dapat ay nahulog na sila sa Tier 4 Immortals. Grade 4 Immortals. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at gumawa ng ilang kalkulasyon. Ang 9 Tribulation Bodiless Immortal ay katumbas ng Grade 3 Immortal. Gayunpaman, ang Grade 4 Immortal ay katumbas ng 12 Tribulation Bodiless Immortal. Senior, niloloko mo ba ako? Gulat na tanong ni Yezuan. Kahit na makapasok siya sa tuktok ng isang 9 Tribulation Bodiless Immortal, hindi niya magagawang labanan ang isang Grade 4 Immortal. Hindi pa ako tapos.
Sinabi ni Liu Ming Immortal, kahit na sarado ang daanan patungo sa Immortal Realm, hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring maging isang Immortal. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. Ang Nine Tribulation Bodiless Immortal ay hindi mangyayari sa Small Immortal Realm. Gayunpaman, sa napakaraming Immortal Stones, sapat na upang lumikha ng isang tunay na Immortal Realm na kapaligiran. Pagdating ng oras, maaari kang sumailalim sa Tribulation. Sabi ni Liu Ming Immortal, gusto mo bang sumailalim ako sa Nine Tribulation Bodiless Immortal in the Small Immortal Realm? Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang pagse-set up ng isang formation ay nagkakahalaga ng halos 10,000 Immortal Stones. Ano sa palagay mo? Lumingon si Liu Ming Immortal kay Yezuan. Mga 10,000 Immortal Stones. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung lalamunan niya ang mga immortal na bato na iyon, makakalusot siya sa maraming kaharian. Sa kasamaang palad, ang mga walang katawang walang kamatayan ay hindi dumaan sa kapigatian at hindi makalusot. Ang mga immortal na bato na iyon ay magiging sapat lamang para makalusot siya sa tuktok ng isang Nine Tribulation Bodiless Immortal. Ay oo, ang lumilipad na bangka ay maaari pa ring i-upgrade. Baka makalaban ito. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Kung gayon, ilang Immortal Stones ang natitira pagkatapos i-set up ang formation. Sa totoo lang, mas marami akong Immortal Stones, pero marami akong ginugol para paandarin ang Fallen Immortal Formation. Sa tingin ko ay may iwan kita ng 100, sagot ni Liu Ming Immortal. 100 lang sa 10,000 Immortal na bato. Medyo walang magawa si Yezuan. Gayunpaman, sapat na para sa kanya ang 100 Immortal Stones. Dumaan ka muna sa kapigatian. Pagkatapos mong makapasok sa rurok ng ika-9 na kapigatian maluwag na immortal na yugto, sisimulan ko na ang pag-set up ng porma sayon. Si Huang Long at Yao Ling ay malamang napatungo sa walang kamatayang libingan. Bilasan mo, sabi ni Lumen Immortal habang hinahawakan ang Devo Uring Origin at itinapon kay Yezuan. Pinagmulan ng lumalamon, ang pangalawang piraso ng pinagmulan ng lumalamon. Agad na pinanatili ni Yezuan ang pinagmumulan ng lumalamon. Ding, maaaring i-upgrade ang Devo Uring System sa Immortal Grade. Gusto mo bang mag-upgrade? Oo, sumang-ayon si Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Dati, kapag na-upgrade ang Devo Uring System, nagbigay ito sa kanya ng maraming benepisyo. Iniisip niya kung ano ang makukuha niya sa pagkakataong ito. Ding! System upgrading. Nagsimulang mag-upgrade ang system. Tumingin si Yezuan sa progress bar at pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, pinalitaw niya ang ika-8 kapigatian ng itinerant na walang kamatayan. Ang rate ng kanyang tagumpay sa paglampas sa kapigatian ay 100%, kaya hindi na kailangang mag-alala. Kasabay nito, ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ay dumaranas din ng kanilang mga paghihirap. Dagandong. May kabuuang 8 Tribulation Lightning Bolts. Si Yezuan at ang dalawa pa ay tinamaan ng 8 Tribulation Lightning Bolts. Pagkatapos, narinig nila ang isang serye ng mga notification ng system. Ding! Ang host ay matagumpay na nalampasan ang kapigatian. Ang host ay isa na ngayong Early Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Lightning Ember ang kapigatian. Ang host ay isa na ngayong Early Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal. Ding! Ang Ghost Dome Great Emperor ay matagumpay na nalampasan ang kapigatian. Ang host ay isa na ngayong Early Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong Early Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal. Hindi ito ang katapusan. Si Yezuan ay nakakuha ng maraming Chen Kun Ring, kabilang ang sect leader ng Immortal Fate Sect. Sa makatuwid, marami siyang mapagkukunan ng cultivation, kabilang ang halos 10 Immortal Stones. Ding! Nakalusot ang host. Isa na ngayong Intermediate Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal ang host. Ding! Nakalusot ang host. Isa na ngayong Peak Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal ang host. Ding! Na-condensed ng host ang Immortal Power. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ang lakas ni Yezuan at ng iba pa ay umakyat sa Peak Stage 9 Tribulation Itinerant Immortal.
Gayunpaman, dahil ito ang mortal na kaharian, ang ikasyam na itinerant immortal tribulation ay hindi bababa. Ngayon, kahit na ang tribulation time ni Yezuan ay umabot na sa zero, hindi niya matrigger ang ikasyam na itinerant immortal tribulation. Ipinag-condensed ko ang immortal power. Sa aking kasalukuyang kaharian at immortal power, hindi dapat maging problema para sa akin ang malimpasan ang ikasyam na kapigatian ng itinerant na immortal. Pagdating ng panahon, magiging 4th grade immortal na ako, sapat na para labanan ang dalawang tunay na immortal na iyon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa tabi niya, naramdaman ni Lumen Immortal ang pagbabago sa aura ni Yezuan at tumango ng may kasiyahan. I've waited for so many years. Finally, nandito ka na. Hulaan ng dilaw na dragon at demonyong espirito na iyon na ako iyon. Dapat ay nag-iwan sila ng isang tao sa Immortal Fate Sect para maiwasang mabuksan ang daanan sa Immortal Realm. Susunod, magse-set up ako ng isang formation para tulungan kang malampasan ang ikasyam na kapigatian ng itinerant na immortal at maging isang immortal. Panipi, pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway niya ang kanyang kamay at itinaas ang Immortal Stone Mountain. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-set up ng isang formation. Ang Immortal Stone Mountain ay nawalan ng laman, nag-iwan lamang ng 100 Immortal Stones para kay Yezuan at sa mga kayamanan ng Lumen Immortal. Tulad ng para sa mga kayamanan ng langit at lupa, ginamit ang mga ito upang sugpuin ang pag-urong ng walang kamatayang mga Meridian bago namatay si Lumen Immortal. Gayunpaman, ito ay sapat na. Malaki rin ang halaga ng mga kayamanang ito. Sa sandaling iyon, mabilis na lumipad si Yezuan at iniligpit ang kayamanan. Ding! Nag-level up ang atake ng Explosive Flame Flying Ship. Ding! Taas ang defense level ng Explosive Flame Flying Ship. Ding! Ang bilis tumaas ng Explosive Flame Flying Ship. 3 notification ng system ang tumunog. Ang Explosive Flame Flying Ship ay nalampasan ng ikasyam na baitang. Si Yezuan ay likas na sumulyap dito at nalaman na ang antas ng Explosive Flame Flying Ship ay tumaas mula sa ikasyam na baitang ng itinerant na immortal hanggang sa ika-4 na baitang ng immortal. Gayunpaman, ang pagkonsumo ay medyo mataas. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanang iyon ay ginamit ni Lumen Immortal. Ito ay isang pagkawala. Bukod dito, ang Explosive Flame Flying Ship ay hindi na ma-upgrade matapos masira ang mga tanikala. Kung hindi, hiniling ni Yezuan kay Lumen Immortal na ihinto ang pag-set up ng formation at gumamit ng halos 10,000 Immortal Stones para palakasin ang Explosive Flame Flying Ship. Ang mga itinerant na immortal ay hindi maaaring maging tunay na mga immortal sa maliit na immortal na kaharian na ito, ngunit ang lumilipad na barkong ito ay maaaring. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Naramdaman ni Lumen Immortal ang mga pagbabago sa Explosive Flame Flying Ship. Habang itinatayo niya ang porma sayon, tinanong niya, "Binata, isa na bang immortal na artifact ang lumilipad na barkong ito?" "Senyor, maganda ang mata mo," nakangiting sabi ni Yezuan. "Mayroon kang higit pang mga trick sa iyong manggas kaysa sa naisip ko. Sa lumilipad na barkong ito, hanggat malalampasan mo ang ikasyam na kapigatian ng itinerant na immortal, magkakaroon ka ng mas malaking pagkakataon na talunin ang dilaw na dragon o demonyong espiritu." Kabanata 1683, hindi interesado si Yezuan sa alinman sa mga kayamanang iyon dahil lahat sila ay nasa flying ship. Sa kabaligtaran, ang lumilipad na barko ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Maaari itong gamitin sa pag-atake, pagtatanggol, at paglalakbay. Napaka-praktikal noon. Senyor, pagkatapos ma-set up ang array formation na ito, ilang tao ang makakalampas sa tribulation? Tanong muli ni Yezuan. Sa iyo, ngunit mayroon ka lamang isang araw. Gayunpaman, sa tingin ko, sa iyong lakas, hindi ka magkakaroon ng problemang makapasa sa 9th stage of itinerant immortal tribulation. Kung sakali, dapat mong pinuhin ang higit pang mga immortal na bato at i-condense ang higit pang immortal power, sagot ni Lumen Immortal. Bahagyang tumanggaw si Yezuan ngunit hindi agad nilamon ang 100 immortal stones dahil narating na niya ang rurok. Ang paglamon ng higit pang mga immortal na bato ay walang magiging epekto maliban sa pag-condense ng immortal power. Naisip niya na dapat niyang hintayin si Lumen Immortal na matapos ang pag-set up ng array formation. Sa oras na iyon, maaaring i-prompt siya ng system tungkol sa rate ng kanyang tagumpay.
Titignan niya ang takbo nito bago siya lamunin. Ang pag-set up ng array formation ay kumonsumo ng maraming immortal stones. Pinagmasdan ni Yezuan ang mga immortal stones at naging immortal power na pumuno sa tirahan ng kuweba. Makalipas ang isang araw, ding! Maaari mo na ngayong ipasa ang 9th stage of itinerant immortal tribulation. Ang success rate ng host ay 80%. Gusto mo bang makapasa sa tribulation ngayon? Biglang, isang system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. 80% lang ang success rate. This 9th stage of itinerant immortal tribulation ay talagang hindi ganoon kadali. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Narinig niya mula kay Luman Immortal na ang itinerant immortal tribulation at immortal tribulation sa immortal world ay mas malakas kaysa sa mortal na mundo. 79% ng itinerant immortals o Ascension Realm martial artists sa immortal world ay hindi matagumpay na nalampasan ang tribulation. Habang nilalampasan niya ang kapigatian sa mortal na mundo, ang kapangyarihan ng itinerant immortal tribulation ay mas mahina kaysa sa immortal world. Agad na sinimulan ni Yezuan na kainin ang mga immortal na bato. Isang walang kamatayang bato, dalawang walang kamatayang bato, tatlong walang kamatayang bato. Kasabay nito, ang rate ng tagumpay ng kapigatian ay patuloy na tumataas. 81%, 82%, 83%. Sa wakas, pagkatapos lamunin ni Yezuan ang 20 immortal stones, ang tagumpay ng tribulation ay sa wakas ay 100%. 100%, nangangahulugan ito na walang pagkakataon na mabaigo. Kung ikukumpara sa Heavenly Dao, mas nagtiwala si Yezuan dito. Kapigatian. Agad na isinaaktibo ni Yezuan ang immortal power sa paligid niya at sinimulan ang kapigatian. Sa pagkakataong ito, silang tatlo pa rin ang magkasamang humaharap sa kapigatian. Sok. Noon, hindi akalain ng matandang ito na maaabot niya ang ganoong antas. Hindi napigilan ng matandang puno na mapabuntong hininga. Ito ay pareho para sa Ghost Dome Great Emperor. Bagamat hindi siya makapagsalita, ngayon ay maraming beses na siyang mas malakas kaysa dati. Hanggat nakaligtas siya sa 9th stage itinerant immortal tribulation, magagawa niyang alisin ang salitang pekeng, at maging isang tunay na walang kamatayang hayop. Boom! Sa wakas, ang 9-layer scattered immortal tribulations ay bumaba, at nagkaroon ng tatlong kapigatian ng sabay-sabay. Dumapo sila sa Yezuan, sa Old Tree, at sa ulo ng Ghost Dome Great Emperor ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang bawat kapigatian ng isang itinerant immortal ay mas malakas kaysa sa huli. Ang unang kapigatian ay napakadali. Si Yezuan ay may 100% na pagkakataon na malampasan ang kapigatian, kaya hindi siya nag-alala. Gayunpaman, ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor ay malamang na hindi gaanong simple. Sa wakas, ang Ghost Dome Great Emperor ay nasugatan matapos na tiisin ang ika-6 na Bodiless Celestial Tribulation. Boom! Nagtagumpay ang Ghost Dome Great Emperor na makayanan ang ika-7 Scattered Immortal Tribulation. Malubhang nasugatan ang Ghost Dome Great Emperor matapos na tiisin ang ika-8 Scattered Immortal Tribulation. Pagkatapos ng ika-9 na Scattered Immortal Tribulation, ang kaluluwa ng Ghost Dome Great Emperor ay nagkalat sa mga piraso. Ding! Patay na ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Ang Ghost Dome Great Emperor ay muling nabuhay. Ito ang unang kabiguan ng Ghost Dome Great Emperor. Gayunpaman, ang lumang puno ay nakapasa sa ika-9 na kalat-kalat na walang kamatayang kapigatian. Ding! Matagumpay na nalampasan ng host ang 9th Scattered Immortal Tribulation. 4th grade immortal na ang host. Ding! Matagumpay na nalampasan ng Lightning Ember ang 9th Scattered Immortal Tribulation. Ang host ay isa na ngayong 4th grade immortal. Sa wakas, si Yezuan at ang lumang puno ay naging tunay na mga immortal. Bagamat naramdaman ng Ghost Dome Great Emperor na sayang ito, buti na lang at hindi siya naging abo at direktang nabuhay muli. Pagkatapos ng bagay na ito, maaari niyang ipagpatuloy ang paglampas sa kapigatian. Senyor, dahil nakakapag-set up sila ng ganoong porma sayon, bakit hindi ginawa ng Immortal Destiny Sect? Medyo nagulat si Yezuan. Sa tingin mo ba ganoon kadaling malampasan ang kapigatian? Kahit na ang pinakamataas na henyo ng Immortal Destiny Sect ay malamang na mapatay ng 9th Scattered Immortal Tribulation.
Kahit na mahina ang scattered immortal tribulation sa mortal realm, hindi ito isang bagay na kayang lampasan ng ordinaryong tao. Bukod dito, ang pagse-set up ng porma sayon na ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya at maaari lamang mapanatili sa loob ng isang araw. Pinakamahalaga, ano ang punto ng pagiging isang immortal? Kung hindi mabubuksan ang daanan patungo sa immortal realm, ang walang kamatayang mga meridian ay magpapatuloy lamang sa pagliit na pabuntong hininga si Luman Immortal. Matapos marinig ito, naramdaman ni Yezuan na may katuturan ito. Ang isang henyo na tulad niya ay hindi basta-basta makikita. Senyor, ano ang kaharian ng kaaway na humabol sa iyo? Tanong ni Yezuan. Noon, ako ay isang 7th grade immortal. Si Huanglong at Yao Ling ay parehong 6th grade immortals. Ang aking dalawang junior brothers ay aksidenteng na-offend ang dalawang 7th grade immortals, kaya sila ay hinabol. Wala silang choice kundi ang pumasok sa isang immortal ascension platform at pumunta sa lower realm. Pagkatapos magsalita ni Luman Immortal, huminto siya at nagsabi, sa oras na iyon, kahit natanggalin mo ang dalawang walang utang na loob na bastard na iyon, sina Huanglong at Yao Ling, natatakot ako na hindi ka makakaakyat sa immortal realm dahil baka naghihintay sila. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko bang hintayin ang aking kamatayan dito? Gulat na tanong ni Yezuan. May paraan, ngunit kailangan itong maghintay hanggang sa maalis mo sina Huanglong at Yao Ling, sabi ni Luman Immortal. Kung hindi man lang niya maalis ang dalawang iyon, hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga kaaway. Sige, tumango si Yezuan. Kailangan muna niyang harapin ang kasalukuyang krisis. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Ascension Platform Brick at ang Immortal Rite of Ascension ay parehong kasama niya. Sa sandaling ito, tumunog ang isang notification ng system. Ding! Mag-upgrade sa Immortal Level Devouring System. Tapos na ang pag-upgrade ng system. Ding! Maaaring pumili ang host ng bloodline na i-upgrade. Ding! Doble ang paglaki ng Elegy of Souls. Ding! Nakatanggap ang host ng system reward, 3 bote ng Blessing Oil. Ding! Kabisado na ng host ang Devouring Skill, Forced Devouring. Ding! Tumaas ang antas ng espasyo ng pagtatanim. Ang kasalukuyang antas ay 8. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system na naging sanhi ng pagkatulala ni Yezuan. Dati, kapag na-upgrade ang Devouring System, marami siyang natanggap na benepisyo. Bagamat hindi siya nag-activate ng anumang system sa pagkakataong ito, ang mga reward ay malaki. Dati, noong dumaan sa tribulation ang Ghost Dome Emperor, ginamit na niya ang kanyang undying fighting soul, ngunit nabigo pa rin siya. Ngayong nad-obol na ang pagpapalakas ng elehiya ng mga kaluluwa, maaaring malagpasan niya ang kapigatian. Napakaraming rewards. Isa-isahin natin sila. Tuwang-tuwa si Yezuan. Una, pag-usapan natin ang unang reward, pag-upgrade ng bloodline. Kung ikukumpara, mas maganda ang Immortal ay Unicorn Bloodline Upgrade dahil marami pang paraan para mag-upgrade. Higit pa rito, kung mag-upgrade ang Unicorn Bloodline Upgrade, mangangailangan ito ng 3 Devouring Points. Agad na pinili ni Yezuan. Ding! Immortal ay Unicorn Bloodline Upgrade. Kabanata 1684. Ngayon, hindi na tinatawag ni Yezuan ang Unicorn Legs, kundi ang totoong unicorn. Gayunpaman, pansamantalang nagpigil si Yezuan dahil mahirap makabawi mula sa cooldown ng kasanayan. Pagkatapos, ibinuhos niya kay Wei Zhenchen ang 3 bote ng langis ng pagpapala. Ngayon, si Wei Zhenchen ay nagkaroon ng 6 na puntos ng swerte, na nagpapataas ng pagkakataong mag-trigger ng ilang mga kasanayan, tulad ng one-hit kill. 3 puntos ang layo niya sa 9 na puntos ng swerte. Sa pagkakataong ito, ang pag-upgrade ng system ay nadagdagan pa ang espasyo ng pagtatanim. Sinuri ni Yezuan at natuklasan na ang daloy ng espasyo sa loob ay tumaas mula sa 30 beses hanggang 50 beses. Ang pagtatanim ng isang araw sa loob ay katumbas ng paglilinang ng 50 araw sa labas. Ito ay kahangahangang. Gayunpaman, higit na pinahahalagahan ni Yezuan sa pagkakataong ito ay ang kasanayan sa paglamon, sa pilitang paglamon. Nang matapos basahin ni Yezuan ang paglalarawan ng Forced Devouring, siya ay natigilan. Ang sapilitang paglamon ay maaaring baliwalain ang mga bagay at direktang lumamon.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi maaaring lamunin ni Yezuan ang mga bagay na may-ari, tulad ng mga lumilipad na espada. Gayunpaman, sa kasanayang ito, hanggat nahawakan ni Yezuan ang isang lumilipad na espada, maaari niya itong sapilitang lamunin. Siyempre, may pagkakataon itong forced devouring at naapektuhan din ng swerte. Bukod dito, maaari niyang piliing lamunin ito ng direkta o iimbak sa espasyong nilalamon o sa lugar ng pagtatanim. Higit sa lahat, ang sapilitang paglamon na ito ay maaari pang lamunin ng mga nabubuhay na bagay, ngunit ito ay mag-iimbak lamang ng mga ito sa lugar ng pagtatanim. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na lumamon ng mga buhay na bagay ay mas mababa kaysa sa paglamon ng mga patay na bagay. Kapag nagtagumpay ito, ang taong nakaimbak sa lugar ng pagtatanim ay nasa awan ni Yezuan. Sa lugar ng pagtatanim, si Yezuan ay hari. Gayunpaman, ang forced devouring na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses sa parehong target. Kapag nabigo ito, wala nang pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling ito, may darating. Isa lang ang tao sa labas ng walang kamatayang puntod. Biglang paalala ni Luman Immortal. Oh, mabilis yan. Gaya ng inaasahan sa isang immortal. Panipi, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Isa na siyang ikaapat na baitang immortal, at gayon din ang lumang puno. Dagdag pa, mayroon silang isang immortal na artifact na lumilipad na barko. Paanong hindi nila haharapin ang isang kalaban ng parehong antas? Hindi siya naniwala. Senyor, ipaghihiganti kita. Naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa Luminous Immortal. Ang Luminous Immortal ay ang nakatatandang kapatid ng Yellow Dragon Immortal at ng Demon Spirit Immortal. Gayunpaman, siya ay pinagnanasaan ng kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki at tinambangan, lubhang nasugatan, at sa wakas ay namatay. Noon, ang dalawang junior brother na ito ang naging sanhi ng kapahamakan, na naging dahilan ng pagtugis sa kanilang tatlo. Tinulungan niya ang dalawang junior brother na ito hanggang sa lower realm, ngunit hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Sa madaling salita, ang Yellow Dragon Immortal at ang Demon Spirit Immortal ay mga taong walang utang na loob. Si Yezuan ay may utang na loob kay Liu Ming Immortal. Ngayon, ipaghihiganti niya si Liu Ming Immortal. Kailangan mong mag-ingat. Kung tutuusin, ang kabilang partido ay dating isang rank 6 Immortal. Kahit na bumaba ang kanyang cultivation sa rank 4 Immortal, hindi pa rin siya ganoon kadaling harapin. Nagbabala si Immortal Luman. Naiintindihan. Tumango si Yezuan. Nang na-upgrade ang devouring system sa Immortal Grade, dumable ang buff ng Elegy of Souls. Ibinahagi ang buff na ito, na nangangahulugang natanggap din ito ni Yezuan. Desidido si Yezuan na patayin ang nanghihimasok. Kahit sino man iyon, iisa lang ang kinalabasan, kamatayan. Agad na lumabas si Yezuan mula sa immortal na libingan. Nang makita niya ang nanghihimasok, napagtanto niya na ito ay si Immortal Huanglong. Immortal. Nang maramdaman ni Immortal Huanglong ang aura ni Yezuan, nagulat siya at sinabing, napakasayang talaga ng Liu Ming na iyon. Agad niyang naunawaan na si Liu Ming ay tiyak na nag-set up ng isang array upang mapabuti ang kapaligiran upang si Yezuan ay makapasa sa 9-stage Scattered Immortal Tribulation. Dumating ka mag-isa. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, Brat, so what if you become an immortal? Do you think you can fight with me? Sabi ni Immortal Huanglong na may paghamak. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Biglang binuksan ni Yezuan ang kanyang mga mata at ginamit ang Soul Eye kay Immortal Huanglong. Ngayong siya at si Immortal Huanglong ay parehong rank 4 immortals, kung makokontrol niya ang Immortal Huanglong, magiging madali ito. Gayunpaman, hindi ito ganoon kadali. Ding! Nabigo ang control. Na-notify ang system. Pagkatapos ng lahat, si Immortal Huanglong ay dating isang rank 6 immortal. Bagamat bumagsak na ang kanyang kaharian, hindi ganoon kadaling kontrolin siya. Dahil hindi siya makontrol, papatayin niya siya. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang kinuha ang Skyquake Sword at nilaslas. Void Flame Sword Wave. Ngayon na siya ay nakalusot lamang sa rank 4 Immortal, ang Void Flame Sword Wave ay maaari lamang i-upgrade sa rank 9 stage Scattered Immortal, kaya ang lakas ng pag-atake nito ay hindi sapat. Gayunpaman, gagamitin muna niya ito. Sumobra ka sa sarili mo.
Inilabas din ni Immortal Huanglong ang kanyang sandata at winasak ang Void Flame Sword Wave sa isang slash. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya ang ilang mga figure na lumitaw sa tabi niya. Ang isa ay ang kalbong matandang lalaki na nakita niya kahapon, ang isa ay ang Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, at ang Exploding Flame Flying Ship. Siyam na Dragon Thunder Chain. Pagsabog ng apoy na pag-atake. Space Shattering Fluong Rock Slash. Sword Storm. Bagamat ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay mga rank 9 stage Scattered Immortals lamang, hindi sila mahina at dapat na makapagdulot ng ilang problema para sa rank 4 Immortal na ito. Hindi siya natatakot sa Space Shattering Fluong Rock Slash at Sword Storm dahil malamang na hindi sila makalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, ang pag-atake ng Exploding Flame Flying Ship ay napakalakas. Dodge. Nagbago ang ekspresyon ng Immortal Huanglong nang siya ay naging dilaw na kidlat at mabilis na nakaiwas sa pag-atake. Ang Immortal Huanglong ay nakabisado ang isang immortal technique na tinatawag na Yellow Dragon Steps, na kilala sa bilis nito. Gayunpaman, gaano man siya kabilis, maaabutan siya ni Ye Zuan. Kanina, ginamit ni Ye Zuan ang Death Hunt Command para markahan ang Immortal Huanglong. Mata ng Assassination. Sa isang iglap, lumitaw si Ye Zuan sa likod ng Immortal Huanglong at walang awa na hinampas ang kanyang palad. Bang! Hinampas ng kamay ni Ye Zuan ang likod ni Immortal Huanglong. Kasabay nito, ang una ay nag-activate ng isang kasanayan na ngayon pa lang niya na master. Sa pilitang lumamon, ding! Nagtagumpay ang Force Dev-R. Ang Immortal Huanglong ay puwersahang hinihigop sa planting space. Isang system notification ang tumunog at ang katawan ni Immortal Huanglong ay nawala at lumitaw sa planting space. Ang sapilitang lumamon ay hindi kailangang lamunin. Maaari rin itong maabsorb sa planting space o sa Dev-R space. Ang antas ng tagumpay ng kasanayang ito ay bababa habang tumataas ang antas ng bagay o taong sapilitang nilalamon. Gayunpaman, ang 6 na puntos ng swerte ni Ye Zuan ay walang alinlangan na tumaas ang rate ng tagumpay ng kasanayang ito. Sa madaling salita, hindi maganda ang swerte ni Immortal Huanglong. Sinubukan siya ni Ye Zuan. Samantala, sa planting space. Ano, saan ang lugar na ito? Nanlaki ang mga mata ni Immortal Huanglong. Hindi niya maintindihan ang pamamaraan ni Ye Zuan. Pagkatapos niyang lumitaw sa planting space, isang kakaibang pressure ang bumagsak sa kanya. Isa siyang rank 4 immortal, ngunit pinigilan siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Kabanata 1685, Immortal Huanglong, ito ang aking espasyo. Dahil nakapasok ka na, hindi ka na makakaalis. Panipi, ngumisi si Ye Zuan at hinubad ang interspatial ring ni Immortal Huanglong. Gayunpaman, hindi na siya interesado sa mga bagay sa loob. Sino ka? Gulat na tanong ni Immortal Huanglong. Kahit na ang Demon Spirit Immortal ay hindi magagawa ito. Paano nagkaroon ng ganoong paraan si Ye Zuan na naging isang immortal? You don't need to know who I am. I'm only giving you one chance. Submit to me, or you will die immediately here. Walang pagdadalawang isip na pagbabanta ni Ye Zuan. Kalokohan. Walang pag-aalinlangan na nagmura si Immortal Huanglong. How dare you? Nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ito, malamig na bamantong hininga si Ye Zuan. Ang presyon sa Immortal Huanglong ay mabilis na tumaas. Bitik, bitik. Dalawang malulutong na tunog ang umalingaw habang ang mga braso ni Immortal Huanglong ay nakapilipit ng hindi na makilala. In my space, I am the master. Kung gusto kitang patayin, I only need a thought. Will you submit or choose to die? Tanong muli ni Ye Zuan. Sa sandaling ito, ang dilaw na mukha ni Immortal Huanglong ay namumula na. Pakiramdam niya ay hindi ito panaginip. Kung gusto siyang patayin ni Ye Zuan, kailangan lang niya ng isang pag-iisip para magawa iyon. Nagsusumite ako. Si Immortal Huanglong ay natakot sa kamatayan at mabilis na sinabi. Dahil iyon ang nangyari, hindi nag-aksaya ng oras si Ye Zuan at direktang ginamit ang Soul Eye. Gayunpaman, si Immortal Huanglong ay isang ika-6 na baitang immortal sa kanyang pinakamataas na antas at nagkaroon ng isang immortal na puso, na lumalaban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Sa makatuwid, hindi nagtagumpay si Ye Zuan noong una. Ang bawat immortal ay maaaring linangin ang isang immortal na puso.
Ang immortal na pusong ito ay ang lifeline ng isang immortal. Sa katunayan, ito ay ang kaluluwa ng isang mortal. Kapag nasira ito, mamamatay ang immortal. Sa kabilang banda, kung ang immortal na puso ay hindi masira, ang immortal ay maaaring ipanganak muli. Kasabay nito, nagkaroon din ng ilang epekto ang immortal heart. Halimbawa, ang Frigid Ice Immortal Heart at ang Scorching Flame Immortal Heart ay maaaring makatulong sa kanila na linangin ang ilang immortal techniques. Ang Immortal Huanglong na ito ay nilinang ang mga immortal na pamamaraan ng Immortal Destiny Sect. Nagel-inang siya ng Unmovable Immortal Heart na lumalaban sa pag-atake ng kaluluwa. Si Yezuan ay isa na ngayong tunay na immortal, ngunit wala siyang mga materyales, kaya hindi niya kayang linangin ang immortal na puso. Pag-uusapan natin ito mamaya. Senyor, itong Immortal Huanglong ay nahuli ko na. Gusto mo bang ikaw mismo ang gumawa? Pagkatapos bumalik sa Luminous Immortal Cave, agad na tinawag ni Yezuan si Immortal Huanglong. Sa sandaling nakita niya si Immortal Huanglong, si Immortal Luminous ay nagalit ng gusto kaya ang buong katawan niya ay nanginig. Gusto niyang umatake pero pinigilan niya ang sarili. I'm just a remnant soul now. Kahit na tumayo siya dito at hayaan akong patayin siya, malamang hindi ko siya mapapatay. Higit pa rito, kapaki-pakinabang pa rin siya sa iyo. Maaari mong ipaambush sa kanya ang Demon Spirit Immortal, sabi ni Immortal Luminous. Good. Since that's the case, pupunta ako ngayon sa Immortal Destiny Sect at aalagaan ang Demon Spirit Immortal. Tumango si Yezuan bilang tugon. Pagkatapos niyang magsalita, diretso siyang umalis sa walang kamatayang puntod. Dahil nahuli si Immortal Huanglong, ang naiwan sa Immortal Destiny Sect ay ang kanyang senior brother, ang Demon Spirit Immortal. Ang Demon Spirit Immortal ay nahulog din sa 4th grade Immortal Realm. Siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa Immortal Huanglong. Gayunpaman, ang gayong kaharian ay wala kay Yezuan. Sok. Unicorn's Descent pa naman ang trump card ko. Itong Demon Spirit Immortal ay walang dapat ikatakot. Napangiti si Yezuan, pagkatapos ay pinunit ang kawalan at nagtungo sa Immortal Destiny Sect. Gamit ang Eye of the Void, dumating siya malapit sa Immortal Destiny Sect at pinakawalan ang Immortal Huanglong. Ang Immortal Huanglong ay nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan. Isa siyang chess piece na gagamitin ni Yezuan para tambangan ang Demon Spirit Immortal. Bagamat hindi natatakot si Yezuan sa Demon Spirit Immortal, mas mabuti pa rin na maging maingat kung sakali. Master, papasok muna ako. Magalang na sinabi ni Immortal Huanglong kay Yezuan, pagkatapos ay lumipad patungo sa Immortal Destiny Sect. Kung makita ng mga disipulo ng Immortal Destiny Sect ang isa sa kanilang mga ninuno na magalang na yumuko kay Yezuan, malamang nalalabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Hindi nagtagal, dumating ang isang senyales mula sa Immortal Destiny Sect. Nandito na sila, gawin mo na. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang pinunit ang kawalan at bumalik sa Immortal Destiny Sect. Nang dumaan siya sa walang laman na pinto, naramdaman niya ang dalawang malakas na aura na nag-aaway. Junior Kuya, bakit mo ako pinagtaksilin? Tanong ng Demon Spirit Immortal na may dugo sa kanyang bibig. Hindi sinagot ni Immortal Huanglong ang tanong na ito. Sa oras na ito, ginamit na ni Yezuan ang Eye of Assassination para kumislap sa likod ng Demon Spirit Immortal. Sampal, hinampas ni Yezuan ang kanyang palad at ginamit ang Forced Devour skill. Ding! Nabigo ang sapilitang lumamon. Na-notify ang system. Hindi nagtagumpay ang Forced Devour sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag kailangan nitong lumunin ang mga nabubuhay na bagay. Ang tagumpay ni Immortal Huanglong ay dahil lamang sa swerte. Ang kanyang kabiguan sa pagkakataong ito ay nasa loob din ng inaasahan ni Yezuan. Dahil hindi niya ito maabsorb ng pilit sa planting space, sa kanya ito papatayin. Yezuan, Old 3, Exploding Flame Flying Ship, at Immortal Huanglong. Nagsanib puwersa ang apat na Stage 4 Immortal Expert, na agad na pinigilan ang Demon Spirit Immortal. Ano? Ang Demon Spirit Immortal ay labis na nagulat. Malinaw na mayroong tatlong Immortal sa Small Immortal Realm, at ang isa sa kanila ay nahulog na. Ngayon, paano dumating ang dalawang Stage 4 Immortals, Yezuan at Old 3? Sa ilalim ng pinagsamang puwersa ni Yezuan at ng iba pang tatlo,
ang demon spirit immortal ay nasugatan ng husto bago pa man siya makapagtanong. Sumuko ka sa akin, o mamatay. Ang malamig na boses ni Yezuan ay nahulog sa mga tainga ng demon spirit immortal. Huwag mo nang isipin yun. Mapait na lumaban ang demon spirit immortal. Isa siyang immortal, paano siya magpapasakop? Dahil yun ang kaso, kung gayon maaari kang mamatay. Sa pagkakataong ito, pinatigas ni Yezuan ang kanyang puso at direktang nagsimulang pumatay. Wala pang 10 round, sumabog ang immortal na katawan ng demon spirit immortal. Kaagad pagkatapos, isang immortal na puso ang lumutang mula sa kanyang katawan. Nang makita ito, mabilis na sumugod si Yezuan, hinawakan ang immortal na puso, at direktang dinurog ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang immortal heart ay ang lifeline ng isang immortal. Kung ito ay madudurog, kung gayon ang immortal ay tunay na mamamatay. Demon spirit immortal, patay. Ang immortal Huanglong, na kinokontrol ni Yezuan, ay hindi nakaramdam ng lungkot. Ngayon, 2 sa 3 immortal ng maliit na immortal na kaharian ang namatay, na naiwan lamang ang immortal na Huanglong. Agad na tiningnan ni Yezuan ang yin at yang ring ng demon spirit immortal at nalaman na mayroon pa ring 300 immortal stones sa loob. Kumita siya. Ang pagdaragdag ng 80 immortal stones mula sa dati, iyon ay magiging kabuoang 380 immortal stones. Tapos na. Matapos mamatay ang demon spirit immortal, hindi mapigilan ni Yezuan na ngumiti. Ngayon, siya ang pinakamalakas na tao sa small immortal realm, ang hari ng mortal realm na ito. Nang makita ng mga disipulo at elder ng Immortal Destiny Sect na namatay ang kanilang ancestral master, nabigla sila kaya hindi sila makapagsalita. Sa kabutihang palad, si Immortal Huanglong ay buhay pa, kaya hindi sila walang pinuno. Kabanata 1686, Senior, patay na ang Demon Spirit Immortal. Sabi ni Yezuan kay Luman Immortal. Mabuti, ang dalawang walang utang na loob na bastos sa wakas ay nakakuha ng kanilang kabayaran. Luman Immortal ay lubos na nasisiyahan. Bagamat hindi pa patay si Immortal Huanglong, kontrolado siya ni Yezuan. Hanggat ninanais ni Yezuan, mamamatay siya ng walang libingan. Ano ang pagkakaiba noon sa kamatayan? Higit pa rito, may gamit pa rin ang Immortal Huanglong. Senior, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Yezuan. Ngayong patay na ang dalawang Immortal at ang Immortal Ascension Tablet at Immortal Rite of Ascension ay nasa kanyang mga kamay, maaari niyang buksan ang daanan patungo sa Immortal Realm hanggat gusto niya. Gayunpaman, sa kabilang panig ng daanan, maaaring may dalawang kaaway ni Luman Immortal na nagbabantay dito. Ang dalawang kaaway na ito ay parehong ikapitong baitang Immortal at hindi madaling harapin. Ngayong napakatagal na, baka nakaalis na sila, para mabuksan mo ang daanan sa Immortal Realm at tingnan mo. Sinabi ni Luman Immortal, syempre, maaari mong hayaan ang Immortal Huanglong na buksan ang daanan patungo sa Immortal Realm o gamitin siya bilang pain para akitin ang dalawang iyon. Pagkatapos ay maaari mong samantalahin ang pagkakataon na umakyat sa Immortal Realm. Nang marinig ito ni Yezuan, hindi niya maiwasang bahagyang tumango. Hindi ito masamang ideya. Kung ang dalawang immortal na iyon ay bumaba sa mortal na kaharian at makita ang immortal na si Huanglong, tiyak na papatayin nila siya. Sa oras na iyon, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong umakyat. Ang misyon na ito ay maaari ding ibigay sa lumang puno dahil maaaring muling mabuhay ang lumang puno. Ang bangkay ko ay iniingatan mo na. Kung babalik ka sa Immortal Realm, dapat hayaan mo akong kilalanin ang aking mga ninuno. Nagpatuloy si Luman Immortal. Talagang gagawin ng junior na ito. Mataimtim na sabi ni Yezuan. Buti, ngayong nakaganti na ako, wala nang silbi para magtagal pa ako. Binata, call him na. Pagkatapos magsalita ni Luman Immortal, naging bula siya. Ang kanyang natitirang kaluluwa ay tuluyang naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Nagpasalamat din si Yezuan kay Luman Immortal. Kung hindi dahil sa nauna, siya ay magiging isang 7th Tribulation Scattered Immortal. Paano siya naging immortal? Senior, ako, si Yezuan, ay tiyak na tutuparin ang aking pangako. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kamao patungo sa lugar kung saan nawala ang natitirang kaluluwa ni Luman Immortal. Pagkatapos, iniwan niya ang immortal na libingan at bumalik sa Immortal Destiny Sect.
Kahit na hindi naiintindihan ng mga tao ng Immortal Destiny Sect, hindi ito mahalaga. Si Immortal Huanglong ang mangguna sa Immortal Ascension Platform at muling itatayo ito. Gayunpaman, ang Rite of Immortal Ascension ay hindi pa nailalagay, dahil kapag ito ay nailagay, ang daanan patungo sa Immortal Realm ay magbubukas. Ang mortal na mundo at ang immortal na mundo ay hindi dapat magkaparehas. Kapag umakyat ka, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadaling bumalik. Sa lugar ng pagtatanim, gumamit si Yezuan ng projection para makipag-usap kay Wayward at sa iba pa. Hindi mahalaga. Ang hiling namin ay umakyat sa Immortal World. Hindi mahalaga kahit na mamatay kami sa Immortal World, sabi ni Ren Jiyuan. Tama, bagamat kami ay itinerant immortals lamang, ang mga kayamanan ng langit at lupa na iniwan mo sa amin ay sapat na para sa amin upang linangin hanggang sa marating namin ang 9th Tribulation Itinerant Immortal Realm. Kapag narating namin ang Immortal World, makakahanap kami ng lugar na linangin hanggang sa maging tunay na immortals, sabi ni The Whistling Xiao. Kung gayon, bakit hindi ka magtanim hanggang sa maabot mo ang 9th Tribulation Itinerant Immortal Realm sa aking planting space? Iminungkahi ni Yezuan. Umiling ang Buddhist Supreme. No need. It's not good for you to stay at your place. Kung ganoon, bibigyan pa kita ng mga regalo. Tumigil si Yezuan ng ilang segundo. Hiniling niya kay Elder Tianbao ng Immortal Destiny Sect ang isang all-purpose flying boat, at pagkatapos ay gumamit ng mga immortal na bato upang palakasin ito. Ang Life Saint Sect ay mayroong dalawang immortal na artifact grade na lumilipad na bangka, at ang Buddhist Sacred Ground ay mayroon ding dalawa. Sa ganitong paraan, magiging mas ligtas sila. Bagamat gumugol siya ng maraming immortal na bato, handa si Yezuan na makipaghiwalay sa mga ito para sa kanyang mga kaibigan. Haha, salamat talaga. Lahat ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi pa tapos, dahil maaaring mayroong dalawang ikapitong ranggo na immortal na nagbabantay sa kabilang dulo ng daanan. Nanatili si Yezuan sa Sacred Ground ng isa pang buwan bago bumalik sa Lesser Immortal World at naghandang buksan ang daanan. Ang isa pa niyang clone ay inihanda na manatili sa mortal na mundo para sa parehong dahilan upang iligtas ang kanyang buhay. Para sa pasukan sa planting space ng Life Saint Sect, iniwan ito ni Yezuan doon. Kung ang dalawang immortal na iyon ay bumaba at nagkataong mahanap ang lugar ng pagtatanim, maaaring patayin sila ni Yezuan. Upang maiwasan ang ilang mga bagay na mangyari, inilikas ni Yezuan ang Immortal Destiny Sect at itinago ang sarili sa malayo, itinago ang kanyang presensya. Para sa Immortal Huanglong, siya ay malapit sa Immortal Ascension Platform, at ang naglagay ng Rite of Ascension ay ang Old Tree. Young Master, ibinalik ko na. Ang lumang puno ay ipinadala. Gamit ang kanilang ibinahaging paningin, nakita ni Yezuan na ang Rite of Ascension ay inilagay pabalik sa Immortal Ascension Platform. Sa isang iglap, isang puting liwanag ang bumaril sa kalangitan, at ang Immortal Ascension Formation ay na-activate. Kung nandoon pa ang mga kaaway ni Immortal Luman, malamang ay bababa sila sa mortal na mundo para mag-imbestiga. Sa oras na iyon, hahanapin muna nila ang lumang puno, pagkatapos ay ang Immortal na Huanglong. Gayunpaman, labis na iniisip ni Yezuan ang mga bagay-bagay. Mahigit 100,000 taon na ang nakalipas mula nang bumaba si Immortal Luman at ang dalawa pa. Sa oras na iyon, hindi nila sinasadyang masaktan ang dalawang iyon at nahuli na. Hindi posible para sa kanila na maghintay sa kabilang dulo ng daanan ng higit sa 100,000 taon, ngunit si Immortal Huanglong at ang Demon Spirit Immortal ay natatakot sa kamatayan, kaya hindi nila ito binuksan. Nang magbukas ang daanan, ang Immortal Chi ng Immortal World ay agad na ipinadala. Hindi lang iyan, naging mas malakas din ang Immortal Tribulation. Nang marinig ng mga nasa tuktok ng Ascension Realm na nabuksan ang daanan, talagang gusto nilang sumailalim sa kapigatian ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga nagtagumpay ay mas mababa sa isa sa 10,000. Nang isara ang daanan, hindi gaanong makapangyarihan ang Immortal Tribulation, kaya maraming tao ang makakalampas dito. Ngayong nabuksan na ang daanan, ang posibilidad ng kamatayan ay umabot sa 99.9%, na lubhang nakakatakot. Binalaan na sila ni Yezuan, ngunit ang mga taong ito ay masyadong nakatuon sa pagiging
immortal, kaya hindi sila nakinig, na nagresulta sa pagkamatay nilang lahat. Sa araw na ito, ang Ghost Dome Great Emperor ay nagsimula ring sumailalim sa kapigatian. Matapos ang Immortal Grade Devouring System ay na-upgrade sa Immortal Grade Devouring System, ang Elegy of Souls, Amplification ay damable, at ang lakas nito ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, dahil tumaas ang kapangyarihan ng 9th Stage Loose Immortal Tribulation, paulit-ulit itong nabigo. Gayunpaman, sa tuwing mabibigo ito, tumataas ang pagtutol ng Ghost Dome Great Emperor sa kidlat na kapigatian ng 9th Stage Loose Immortal Tribulation. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang kapigatian. Ngayon, si Yezuan at ang iba pa, maliban kay Luoluo, ay naging mga immortal sa ika-4 na baitang. Sa 3 araw na ito, walang sino man ang bumaba sa mortal na mundo. Tila nakaalis na ang 2 kalaban ni Immortal Luman. Yezuan, dahil walang darating, aalis muna kami. Si Wilful ay nagpadala kay Yezuan ng voice transmission para magpaalam. Sige, sumagot si Yezuan, alam na hindi na makapaghintay ang mga taong ito. Sa huli, magkasamang umakyat si Wilful at ang iba pa sa Immortal World. Para kay Yezuan, nagpatuloy siya sa mortal na mundo. Ito ay dahil siya ay humaharap sa isang bagay. Napakahirap ng bagay na ito na maging siya ay nalilito kung ano ang gagawin. Kabanata 1687, Yezuan, naging immortal ka na. Don't tell me kahit wala kang magagawa. Tanong ng isang babae kay Yezuan na nakakunot ang noo. Isa siya sa mga pinsan ni Yezuan. Hindi mataas ang kanyang kaharian at isa lamang itong First Tribulation Itinerant Immortal. Sa sandaling ito, isang 6 na taong gulang na bata ang nakahiga sa kama sa harap ni Yezuan. Ang batang ito ay anak ng pinsan ni Yezuan. Ang kanyang pangalan ay Ye Yuquan, ngunit siya ay nakoma mula nang magbukas ang daanan patungo sa Immortal Realm. Maging si Yezuan, na naging isang immortal, ay hindi makapagpaabot ng kanyang walang kamatayang pakiramdam sa katawan ng batang ito, lalo na sa isang itinerant immortal. What the hell? Kahit ang Eye of Revelation ko ay hindi nakakakita sa katawan niya. What's going on? Nagulat si Yezuan. Ito ay masyadong hindi makatwiran. Bakit nangyari ito matapos magbukas ang daanan sa Immortal Realm? Hindi kaya magkarelasyon ang dalawa? Yezuan, anong nangyayari? Ang tiyuhin ni Yezuan, si Yezang, ay hindi maiwasang magtanong. I'm not sure too. Even with my realm, I can't probe his body. Napailing si Yezuan ng may kasalanan. Kahit hindi mo kaya, lahat ay namangha. Sino si Yezuan? Isa siyang immortal. Kung kahit siya ay hindi malaman ang dahilan, kung gayon sino pa ang makapagliligtas sa batang ito. Dahil miyembro siya ng pamilya Ye, sinubukan ni Yezuan ang kanyang makakaya na imbestigahan ang dahilan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang pagsisiyasat na ito ay tumagal ng 7 araw. 7 araw na ang nakalipas mula nang umakyat si Wayward at ang iba pa. Kahit 7 araw na siyang nakoma, walang nangyaring masama. Inobserbahan ni Yezuan si Ye Yuquan at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Nakoma si Ye Yuquan sa sandaling bumukas ang daanan patungo sa Immortal Realm. Hindi makatwira na sabihin na ang dalawa ay walang kaugnayan. Kung magkamag-anak sila, hindi ba masyadong nagkataon? Mayroong hindi mabilang na mga tao sa mortal na kaharian na ito. Bakit nangyari ito kay Ye Yuquan? Sa 7 araw na ito, na-explore na ni Yezuan ang buong mortal realm, ngunit wala siyang nakitang katulad ni Ye Yuquan. Walang ibang tao tulad ni Ye Yuquan na makakapigil sa Eye of Revelation na sumilip sa kanya. Sa makatuwid, nahulaan ni Yezuan na si Ye Yuquan ay maaaring ang reincarnation ng isang immortal. Tiyo, pinsan, ang dahilan kung bakit ganito si Yuquan, sa palagay ko, baka siya ang reincarnation ng isang immortal. Yun, nagulat ang lahat. Reincarnation, panipi. Idinilat ng pinsan ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak ay talagang reincarnation ng isang immortal. Tama yan. Sa katunayan, sa kasalukuyang paglilinang ni Yezuan bilang immortal na ika-4 na baitang, siya ay hindi matatalo sa mortal na mundo. Kahit na ito ay isang immortal na ika-6 na baitang, nakikita niya sa pamamagitan ng Immortal Yellow Dragon. Kung gayon, ito ba ay mabuti o masama? Tanong ni Yezang. Tuldok-tuldok. Umiling si Yezuan.
Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ito magandang senyales. Ang reincarnated na immortal na ito ay dapat na nasa isang mas mataas na kaharian kaysa sa kanya. Buti sana kung isa siyang immortal na may magandang ugali. Ngunit paano kung siya ay isang uhaw sa dugo na immortal? Ano ang dapat niyang gawin? Sa nakalipas na 7 araw, sinubukan ni Yezuan na i-absorb si Yayuquan sa planting space. Sa ganoong paraan, kahit na magising si Yayuquan, magkakaroon ng paraan si Yezuan para pigilan siya. Gayunpaman, nabigo ang pamamaraang ito. Sinubukan ni Yezuan na i-absorb si Yayuquan sa planting space sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit muli, nabigo siya. Si Yayuquan ay isang 6 na taong gulang na bata lamang. Kahit na pinakain siya ng mga kayamanan, isa lamang siyang Immortality Realm Cultivator. Mas tiyak si Yezuan na si Yayuquan ay ang reincarnation ng isang immortal. Sa makatuwid, si Yezuan ay naghahanap ng isang bagay sa immortal level devouring system na maaaring bitag sa mga immortal. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng paraan para pigilan si Yayuquan kung magising siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh, 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 isang malakas na ihip ng hangin ang biglang umihip sa kwarto. Si Yayuquan, na nakahiga sa bunk bed, ay biglang nagbago. Biglang namula ang mukha ni Yayuquan. Hindi lang iyon, pati ang buong katawan niya ay kasing pula ng dugo. Kaagad pagkatapos, biglang bumukas ang mga mata ni Yayuquan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang napakalakas na aura ang kumalat, na nananakot sa lahat ng naroroon. Maging si Yezuan ay nakaramdam ng palpitate ng kanyang puso. Anong uri ng F** at Sting realm ito? Hahaha, ako, ang Little Demon King, ay sa wakas ay isinilang na muli. Napabalikwa si Yayuquan at tumawa ng malakas. Bagamat mahina si Yayuquan, ang kanyang pagtawa ay halos matakot sa lahat. Anong klaseng lakas ito? Marahil dahil masyado siyang nasasabik na muling ipanganak, si Yayuquan ay tumawa ng buong kalahating minuto. Makalipas ang kalahating minuto, napansin niya ang lahat ng naroon. May isa pang immortal. Napatingin si Yayuquan kay Yezuan nang may pagtataka. Ikaw ang reincarnation ng isang immortal. Gulat na tanong ni Yezuan. Kahit na sigurado na siya, hindi niya maiwasang magtanong. Immortal? Haha, bakit mo pakialam kung ako o hindi? Mag-away muna tayo. Panoorin mo ang kamao ko. Panipi, biglang ngumiti ng masama si Yayuquan at direktang bumaril sa harap ni Yezuan. Ang kanyang malambot na kanang kamay ay tumama at talagang nabasag sa tiyan ni Yezuan. Bang! Ang marangal na ika-4 na baitang immortal Yezuan ay pinalipad ng suntok ni Yayuquan. Marami sa kanyang mga buto ang nabali. Kahit si Yezuan ay hindi makapaniwala. Say, bakit ang hina niya? Tumingin si Yayuquan kay Yezuan na pinalipad at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang mga nakapaligid na tao, kabilang ang ina ni Yayuquan, si Yebingbang, ay tumitig ng nanlalaki ang mga mata. Si Yezuan na ang pinakamalakas na tao sa mortal na mundo, ngunit pinalipad siya ng isang suntok. Kung hindi si Yayuquan ang reincarnation ng isang immortal, ano siya? Nang makitang mahina si Yezuan, hindi na muling umatake si Yayuquan. Sa halip, nag-cross arms siya at tumingin sa pinsan ni Yezuan, si Yebingbang. Ikaw ang ina ng katawan na ito, tama ba? Huminto si Yebingbang, pagkatapos ay mabilis na tumango. Pagbati, Senyor, napakabuti, nanganak ka ng isang mabuting anak. Angkop na bagay sa akin ang katawan na ito. Huwag kang mag-alala, pansamantala lang akong sumasakop sa katawan na ito. Ang kaluluwa ng iyong anak ay tinatakan ko na. Kapag nabawi ko na ang aking lakas, muli kong itatayo ang aking katawan at ibabalik ko ang iyong anak, sabi ng munting Demon King. Salamat, Senyor. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Yebingbang nang mabalitaan niyang hindi nawasak ang kaluluwa ng kanyang anak. Dama po ang tingin ng Little Demon King kay Yezuan. Alam mo kung nasaan ang Immortal Ascension Platform, di ba? Oo, tumango si Yezuan. Mabuti, dalhin mo ako sa Immortal Ascension Platform. Gusto kong bumalik sa Immortal Realm. Pagdating ng panahon, ipaghihiganti ko ang aking kahihiyan. Ang munting Demon King ay umungal. Pagkatapos, napilitan si Yezuan na dalhin itong nagpakilalang Little Demon King sa Immortal Ascension Platform ng Immortal Realm. Anak, parang hindi ka nagal inang ng Immortal Heart.
Bakit hindi kita turuan? Biglang sabi ng Little Demon King. Ano? Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kabanata 1688, Purple Demon Heart. Napakurap si Yezuan. Hindi niya alam kung ano iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging isang walang kamatayan at walang gaanong alam tungkol sa walang kamatayang mga puso. Haha, normal lang na hindi mo ito narinig. Pero masasabi ko sa iyo na bukod sa mga immortal na magsasaka, mayroon ding mga demonyong magsasaka. At ako ay isang demonyong magsasaka, sabi ni Little Demon. Immortal Cultivator, Demonic Cultivator. Sumimangot si Yezuan at nagtanong, ano ang pinagkaiba? Ang mga walang kamatayang magsasaka ay tinatawag mong matuwid na landas. Sila ay katulad mo ngayon. Pangunahing nililinang ng mga nagsasaka ng demonyo ang kanilang mga katawang demonyo. Ang kanilang mga katawan ay maaaring sanayin hanggang sa punto kung saan maaari silang makipag head-to-head sa walang kamatayang mga sandata. Napakalakas nila, panipi, napangiti ang munting demonyo at sinabing, ang mga walang kamatayang magsasaka at mga demonyong magsasaka ay hindi maaaring magsama-sama. Ngunit nakikita ko na hindi madali para sa iyo na magtanim, kaya hindi kita ibubuli. Kung gayon ang Purple Demon Heart na ito ay isang demonic cultivator. Tanong ni Yezuan, tama, kung maaari mong linangin ang Purple Demon Heart na ito, magkakaroon ka ng Purple Demon Fire. Ito ay isang napakapangangibabaw na apoy sa langit. Kahit ako ay natatakot dito, sabi ni Little Demon. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Yezuan. 200 ang nasa harapan niya ngayon. Ang isa ay ang tanggapin ng mabuting hangarin ng Little Demon, at ang isa ay ang pagtanggi. Gayunpaman, kung tumanggi siya, maaaring magalit ang Little Demon King. Sa makatuwid, mayroon lamang isang paraan upang pumunta. Salamat, Senyor, mabilis na sabi ni Yezuan. Haha, mabuti. Pagkatapos, ginamit ng Little Demon King of Chaos ang kanyang True Chi para magsulat. Ding! Matagumpay mong nakopya ang paraan ng pagpino ng Purple Demon Heart. Na-notify ang system. Sa oras na ito, muling iminulat ng Little Demon King of Chaos ang kanyang mga mata at sinabing, sok, sok, sok. Hindi kita pipilitin. Ang mga demonic cultivator ay kinasusuklaman ng lahat sa immortal world. Tandaan mo ito. Pagkatapos niyang magsalita ay nagsimula na siyang magsulat. Ding! Matagumpay mong nakopya ang paraan ng pagpino ng Celestial Heart of Dazzle. Bago pa makasagot si Yezuan, nagpatuloy ang Little Demon King, hehe, itong Zuan G Immortal Heart ay mas maganda pa kaysa sa Purple Extreme Demon Heart. Kung matagumpay mo itong mapino, magagawa mong gumawa ng Zuan G Heavenly Flame sa iyong katawan na maaaring sumunog sa buong mundo. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang iniisip ng Little Demon King, ngunit naramdaman niya na ang Dazzling Speed Immortal Heart ay angkop para sa kanya. Dapat din itong maging katangian ng apoy. Sige, aakyat na ako sa Immortal Realm. Column. Kasabay nito, ang Little Demon King ay tumungo sa Immortal Ascension Platform. Natauhan si Yezuan. Ang Little Demon King of Chaos ay nasa Longevity Realm lamang, kahit isang itinerant na immortal. Paano siya makakaakyat sa Immortal Realm? Gayunpaman, ang Little Demon King of Chaos na ito ay hindi ordinaryong tao. Walang nakakaalam kung anong antas ng eksperto siya. Sa isang iglap, umakyat siya sa Immortal Realm, naiwan ang isang nakatulalan na Yezuan. Pakiramdam ni Yezuan ay lubos na walang magawa. Sinong mag-aakala na ang isang demonic cultivator ay muling magkakatawang tao sa katawan ng kanyang pamangkin? Hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o masama. Pagkatapos ng lahat, ang Little Demon King of Chaos ay nagsabi na ang mga immortal na magsasaka at mga demonyong magsasaka ay hindi maaaring magkasabay. Gayunpaman, ang ginawa ay ginawa. Wala siyang magawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang Little Demon King of Chaos ay umakyat na sa Immortal Realm. Panahon na para umakyat ako sa Immortal Realm. Narinig kong sinabi ni Luminous Immortal na kailangan ng maraming immortal na bato para makabalik mula sa Immortal Realm. Sa palagay ko ay hindi sapat ang 300 immortal na bato sa kalawakan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumalik sa Lianian City upang dalhin ang balita kay Ye Bingbang. Ang Little Demon King of Chaos ay muling nagkatawang tao sa anak ni Ye Bingbang, si Ye Yuquan. Gayunpaman, wala silang paraan upang pigilan ito,
kaya maaari lamang silang manatiling kalmado. Marahil, ito ay isang pagkakataon para sa Ye family. Sige, mag-iiwan ako ng clone sa bahay. Oras na para umakyat ako. Saglit na nag-isip si Yezuan, pagkatapos ay pumunta muli sa Immortal Ascension platform. Sa wakas, oras na para umakyat siya. Sa sandaling ito, ang emosyon ni Yezuan ay lubhang komplikado. Siya, isang mortal, ay naging isang immortal. Iniisip niya kung ano ang mundo ng mga immortal. Whoosh! Sa Immortal Ascension platform, isang sinag ng puting liwanag ang bumaba. Nakalubog ang figure ni Yezuan dito, pagkatapos ay nawala siya sa Immortal Ascension platform. Sa mundong ito, mayroong hindi mabilang na mga mortal na kaharian, ngunit mayroon lamang isang immortal na kaharian. Sa makatuwid, ang proseso ng pag-akyat ay napakabagal. Si Yezuan ay gumugol ng isang oras sa puting liwanag, pagkatapos ay lumitaw sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang Immortal Ascension platform ay talagang isang super long distance teleportation array. Ito ay makikita mula sa isang oras na ginugol niya sa pag-akyat. Natakot si Yezuan na pagkatapos niyang umakyat, ang plantation space ay hindi makakonekta sa mortal na kaharian. Totoong nagkatotoo ang kanyang pag-aalala. Ding! Sarado na ang pasukan sa plantation space. Ding! Sarado na ang pasukan sa plantation space. Dalawang system notification ang tumunog. Naramdaman ni Yezuan na sarado ang mga pasukan sa Eastern Continent ng Bloodstone Continent at Life Saint Sect. Sa kabutihang palad, inilipat niya ang Ye family at ang iba pa sa kanyang plantation space. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang clone ay naiwan sa mortal na kaharian upang bantayan ang daanan sa Immortal Realm. Marahil ay masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mortal na kaharian at ng immortal na kaharian, kaya ang plantation space ay hindi makakonekta. Maiintindihan ito ni Yezuan. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay kalimutan ito. So ito ang Immortal Realm. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Napagtanto niyang nasa paanan siya ng bundok. Sa tabi niya ay isang tapyas na bato na may nakasulat na tatlong malalaking salita, Immortal Ascension Cliff. Ang mortal na kaharian ay napuno ng Heaven Earth Yuan Qi, habang ang Immortal Realm ay napuno ng Immortal Qi. Ang mga nasa Immortal Realm ay patuloy na pinapagalitan ng Immortal Qi sa pagsilang. Napakadali para sa kanila na maabot ang Ascension Realm. Ang ilan ay ipinanganak pa bilang mga Immortal o Sky Immortals. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kaharian. Umakyat si Yezuan hanggang sa Immortal Realm mula sa isang ordinaryong martial artist. Masasabing marami na siyang pinagdaanan. Sa pagkakataong ito, gustong tuparin ni Yezuan ang huling hiling ni Immortal Luman. Iyon ay upang maibalik ang kanyang katawan sa Immortal Fate Sect sa Immortal Realm. Gayunpaman, daan-daang libong taon na ang lumipas mula nang bumaba si Immortal Luman sa mortal na kaharian. Maaaring nagbago ang sitwasyon sa Immortal Realm. Kung nandoon pa ang Immortal Fate Sect, mas madali itong mahanap. Kung ang Immortal Fate Sect ay nawasak dahil sila ay nakasakit ng isang tao, iyon ay isang trahedya. May mapa sa mga gamit ni Immortal Luman. Hindi alam ni Yezuan kung tumugma ang mapa na ito. Sa anumang kaso, pupunta lang siya at titingnan. Ang Immortal Fate Sect ay nasa hilagang kanluran ng Immortal Ascension Cliff na ito. At ang layo, sinuri ni Yezuan ang mapa gamit ang Immortal Level Devouring System. Nagulat siya nang malaman na ang distansya sa Immortal Fate Sect ay kalkulado sa mga taon. Ano ba, sa bilis ko bilang isang 4th grade Immortal, aabutin ng kahit 100 taon bago makarating doon. Kahit na gumamit ako ng hanay ng transportasyon, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Immortal Path ay mahaba. Ito ay hindi walang dahilan. Mukhang kailangan niya munang dagdagan ang lakas niya. Hanggat siya ay malakas, magiging madali ang paglalakbay. Kaagad, tiningnan ni Yezuan ang mapa bago lumipad patungo sa hilaga. Ipinakita ng mapa na mayroong isang lugar ng pagtitipon para sa walang kamatayang mga hayop sa hilaga. Kaya naman, gusto ni Yezuan na manghuli ng mga immortal na hayop upang madagdagan ang kanyang lakas. Kabanata 1689. Dati nang binalaan ng Luminous Immortal si Yezuan na habang ang flamethrower ship ay kapakipakinabang sa mortal na mundo, ito ay medyo walang silbi sa immortal na mundo.
Noong una, hindi naiintindihan ni Yesuan ang kahulugan ng pangungusap na ito, ngunit habang nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng pagtitipon ng walang kamatayang hayop, naintindihan niya. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang biglang lumipad mula sa likod ni Yesuan at dumaan sa kanya. Isa itong matandang lalaki na may ugali ng isang transcendent na nilalang. Nakasuot siya ng puti at nagmamadaling dumaan sakay ng lumilipad na espada. Siya ay hindi bababa sa isang ika-6 na antas na immortal. Kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Tulad ng nangyari, ang mga lumilipad na espada ay ang pinakakaraniwang ginagamit na sandata sa immortal na mundo. Sa mga tuntunin ng bilis, ang mga lumilipad na espada sa parehong antas ay mas mabilis kaysa sa mga flamethrower ng parehong antas. Bagamat maaaring gamitin ang mga flamethrower para sa parehong depensa at pag-atake, ang halaga ng pagpino ng isa ay sapat na upang pinuhin ang 3 immortal na artifact. Bukod dito, karamihan sa mga tao ay kailangang kontrolin ang flamethrower mula sa loob. Kung gumamit sila ng isang walang kamatayang artifact, maaari silang gumamit ng iba pang mga pamamaraan. Sa makatuwid, ang mga flamethrower ay medyo walang silbi. Gayunpaman, walang pakialam si Yesuan. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang kontrolin ang flamethrower ng malayuan. Ang immortal na mundo ay napakalaki, hindi mabilang na beses na mas malaki kaysa sa mortal na mundo. Ang paglalakbay na ito lamang ay umabot kay Yesuan ng buong 7 araw. Pagkatapos ng lahat, nagmamaneho siya ng isang immortal na artifact-grade flamethrower. Medyo sayang ang paggamit ng flamethrower ship para pumatay ng mga halimaw. At saka, sa tuwing umaatake ang flamethrower ship, kumonsumo ito ng 5 immortal na bato. Sayang naman, kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay inalis ang flamethrower at pumasok sa immortal na lugar ng pagtitipon ng hayop. Ang lugar na ito ng pagtitipon ay may mga immortal na hayop na maihahambing sa mga immortal na pang-8 antas, kaya hindi sila maaaring maliitin. Gayunpaman, mayroon si Yesuan ng lahat ng uri ng trump card, kaya hindi siya natakot. Umuungol. Pagkapasok ni Yesuan, nakarinig siya ng nakakabinging dagandong. Lumingon siya at iniskan gamit ang kanyang Eye of Revelation. Natuklasan niya ang isang winged tiger. Isang walang kamatayang hayop na maihahambing sa ika-4 na antas na immortal. Kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay mabilis na sumugod. Bagamat kumikita ang pagpatay sa mga tao, mas gusto ni Yesuan ang pumatay ng mga halimaw. Kahit na ang mga walang kamatayang hayop ay hindi bobo, sila ay mga hayop pa rin kung tutuusin. Tulad ng mga demonic cultivator, sila ay higit na umaasa sa kanilang mga katawan upang lumaban. Pinakamahalaga, mayroon si Yesuan ng immortal ay unicorn bloodline, na nagdoble sa pinsalang ginawa niya sa mga immortal na hayop. Napakabilis, sumugod si Yesuan. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang kanyang soul eye para kontrolin ang winged tiger. Sa parehong antas, ang mga immortal na hayop ay mas madaling kontrolin kaysa sa mga immortal, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Si Yesuan ay walang ibang intensyon sa pagkontrol sa winged tiger na ito. Gusto lang niyang gawing mas madali para sa kanya ang pagpatay dito. Nihility Flame Sword Wave. Sa sandaling iyon, direktang naglasla si Yesuan gamit ang kanyang espada at damapo sa katawan ng winged tiger. Ngunit sa hindi inaasahan, ang espadang ito ay talagang hindi nagawang patayin ang winged tiger. Ang Nihility Flame Sword Wave ay maaaring itaas ang antas ng isang 9th Tribulation Luz Immortal. Mukhang kailangan ko itong baguhin. Kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata at nilaslas ng ilang beses, agad na pinatay ang winged tiger. Pagkatapos, diretsyo niyang nilamon ang bangkay. Ang paglamon sa bangkay ng isang walang kamatayang hayop ay maaaring magpalaki sa pagtatanim ni Yesuan, at ang lumang puno ay makikinabang din dito. Kung wala ang paghihigpit ng Luz Immortal Tribulation, ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at ang lakas ni Wei Zhenchen ay malamang na magpapalaki ng agwat sa pagitan nila ni Yesuan. Nakaakyat na ako sa Immortal Realm, kaya kailangan kong itapon ang ilan sa mga dati kong pag-aari. Kinaykit ni Yesuan ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-usisa. Gumastos si Yesuan ng 2 DevR point para ipagpalit sa Nihility Flame Sword Wave. Ngayong wala na itong silbi, maaari na siyang makabawi ng 1 DevR point.
Pangalawa, ang lifeline ng isang walang kamatayan ay ang kanilang walang kamatayang puso. Bagamat hindi pa napino ni Yesuan ang kanyang immortal na puso, hindi na niya magagamit ang Eye of Eternity. Nawala ang epekto ng kasanayang ito pagkatapos maging immortal si Yesuan. Ngayon na maaari siyang makakuha ng 2 Devour Points pabalik, ito ay medyo maganda. Bilang karagdagan sa isang Devour Point na orihinal na mayroon na siyang 4 na Devour Point. Bilang karagdagan, ang Ghost Dome Great Emperor's Sky-Shattering Meteor Slash ay medyo mahirap tamaan, kaya nagpa siya si Yesuan na alisin ito. Ding! Ang Nihility Flame Sword Wave ay matagumpay na nakuha. Ang host ay nakakuha ng isang Devour Point. Ding! Matagumpay na nakuha ang Eye of Eternity. Nakakuha ang host ng 2 Devour Point. Ding! Matagumpay na nakuha ang Sky-Shattering Meteor Slash. Nakakuha ang host ng 2 Devour Points. Isang serye ng mga notification sa system ang tumunog, si Yesuan ay nakakuha ng 6 na Devour Point. Sumunod, gumamit siya ng 3 Devour Point para makabili ng 3 bote ng blessings at ginamit ang lahat ng ito sa Wei Zhenchen. Ding! Tumaas ng 1 punto ang swerte ni Wei Zhenchen. Ding! Tumaas ng 1 punto ang swerte ni Wei Zhenchen. Ding! Tumaas ng 1 punto ang swerte ni Wei Zhenchen. Ang swerte ni Wei Zhenchen ay ibabahagi kay Yesuan, kaya si Yesuan ay mayroon na ngayong 9 na puntos ng swerte. May espesyal na epekto ang 9 na puntos ng swerte. Ding! Umabot na sa 9 points ang swerte ng host, damable ang epekto ng swerte. Ding! Nakakuha ang host ng System Reward, Immortal Technique, 1000 Slash. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yesuan. Hindi naman masama ang 9 na puntos ng swerte, damable ang epekto ng swerte. Nangangahulugan ito na ang kanyang 9 na puntos ng swerte ay katumbas ng 8 puntos ng swerte. Sa pagtaas ng swerte, tataas ang rate ng tagumpay ng one-hit kills, critical hits, at force devour skills. Siyempre, 9 na puntos ng swerte ang limitasyon, at hindi na ito maaaring madagdagan sa hinaharap. Pagkatapos, ang atensyon ni Yesuan ay nahulog sa Immortal Technique, 1000 Slash. Ang Immortal Slayer Bloodline ay may kakayahan sa paggalaw na maaaring dagdagan, na tinatawag na 1000 Slash. Ngayon, nakakuha siya ng isa pang 1000 Slash. Kahit alam niyang hindi ito magkakarelasyon, nagkataon pa rin. Nang makita ni Yesuan ang paglalarawan ng 1000 Severing Slash, lubos siyang natigilan. Ang 1000 Slash ay isang nakakasakit na immortal technique. Ito ay tila isang espada lamang, ngunit sa katunayan, naglalaman ito ng 1,000 pag-atake. Ang paglipat na ito ay katulad ng Earth Pulse noong siya ay nasa Virtual God Realm. Gayunpaman, ang 1000 Slash na ito ay maaaring tumaas ng ilang beses ang mga pagkakataon ng one-hit kills at critical hits. Ang swerte ko ay 9 na puntos na ngayon, damable ang epekto ng swerte, at mas mataas ang tsansa ng pag-trigger. Kasabay ng 1000 Slash na ito, kahit isang Divine Immortal ay mapapatay nito. Nanlaki ang mga mata ni Yesuan. Hindi dapat kalimutan ng isa na ang mga one-hit na pagpatay ay kinakalkula ayon sa bilang ng mga pag-atake. Hanggat ang 1000 Slash ay maaaring matrigger ng isang beses, ito ay sapat na. Ang isang gatilyo ay masisira ang depensa ng kalaban, at 2 gatilyo ang kukuha ng buhay ng kalaban. Kahanga-hanga, ito ay kahangahangang. Biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yesuan. Ito ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng isa pang trump card. Higit pa rito, ito ang pinakamakapangyarihang trump card na mayroon siya sa kanyang arsenal mula noong simula ng labanan. Gayunpaman, ang 1000 Slash na ito ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw. Ngayon, mayroon pa siyang 3 Devour Points. Kaya naman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya siyang makipagpalitan ng isang pamamaraan ng espada na nakabatay sa apoy. Lee Fire Sword Technique. Ang Lee Fire Sword Technique na ito ay isang immortal technique na maaaring pagbutihin. Hindi lamang ito, nakabatay sa sunog, ngunit maaari rin itong bumuo ng Lee Fire Immortal Sword na hindi mas mahina kaysa sa isang immortal weapon na may parehong antas. Ito ay magliligtas sa kanya sa hakbang ng paggawa ng isang immortal weapon. Isang bagay na may 3 Devour Point ay natural na hindi mahina, kaya agad itong ipinagpalit ni Yesuan. Ding!
Matagumpay na nagpalitan ng Lee Fire Sword Technique. Gusto mo bang matutunan ito ngayon? Ding! Natutunan ng host ang Lee Fire Sword Technique. Kabanata 1690. Ngayon, lahat ng 6 na DevR point ay naubos na. Pagkatapos, pinalitan ni Yezua ng isang paraan upang pinuhin ang isang ordinaryong Immortal Heart mula sa Immortal Grade Devouring System. Siya ay naging isang immortal, ngunit hindi pa niya pinipino ang isang immortal na puso dahil walang mga materyales sa mortal na mundo. Bagamat mayroon siyang paraan upang pinuhin ang Dazzling Immortal Heart at ang Purple Extreme Demon Heart, ang mga materyales ay hindi napakadaling makuha. Bukod dito, kahit na gusto niyang pinuhin ang Dazzling Immortal Heart, kakailanganin niya ng isang ordinaryong Immortal Heart, kaya kailangan niyang ipagpalit ito. Ang mga materyales para pinuhin ang isang Immortal Heart ay matatagpuan sa Immortal Beast Gathering Grounds. Gayunpaman, dahil ang Old Tree ay naging isang immortal, bibigyan ko siya ng Purple Extreme Demon Heart pagdating ng panahon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, pagkatapos ay pinakawala ng Old Tree at ang dalawa pa. Ang lumang puno ay pangunahing umasa sa kanyang pangangatawan upang lumaban, kaya ang Purple Extreme Demon Heart ay angkop para sa kanya. Ang Ghost Dome Great Emperor ay isang immortal beast, kaya hindi niya kailangang pinuhin ang isang immortal heart, kaya hindi sapat ang kanyang lakas. Si Luo-Luo ay isa na ngayong pinakamataas na 9th Tribulation Scattered Immortal, ngunit gusto ni Yezua na magtanim siya ng ilang sandali upang maging ligtas. Kung gusto ng isang tao na maging isang tunay na immortal, kailangan nilang pinuhin ang isang immortal na puso. Sige, hati tayo sa 3 grupo. Sinabi ni Yezuan sa matandang puno at sa dalawa pa. Siya ay nasa isang grupo, ang lumang puno ay nasa isa pa, ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay nasa ibang grupo, kaya ang kahusayan ng pagpatay sa mga immortal na hayop ay magiging napakataas. Ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Yezuan ang 300 Immortal Stones para itaas ang Ghost Dome Great Emperor at ang cultivation level ni Wei Zhenchen ay na pagkatapos maging immortal, makakakuha sila ng maraming experience points. Ang 300 Immortal Stones ay maaari lamang magtaas ng kanilang cultivation level ng isa, at kapag dumating na ang oras upang pinuhin ang isang Immortal Heart, kakailanganin nilang pinuhin ang isang malaking halaga ng Immortal Stones at i-convert ang mga ito sa Immortal Chi. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi ito naging hadlang sa pagsulong ni Yezuan. Ding! Nakalusot ang host. Isa ka na ngayong 5th stage Immortal. Ding! Lumipas na si Lightning Ember. Isa ka na ngayong 5th stage Immortal. Sa pagkakataong ito, pumatay si Yezuan sa loob ng 7 araw at 7 gabi sa immortal na lugar ng pagtitipon ng hayop. Direkta niyang nilamon ang mga bangkay ng mga immortal na hayop at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Si Yezuan, na nagtataglay ng walang kamatayang pandama, Killer Instinct, at Eye of Perception, ay inani ang lahat ng heavenly treasures na nakatagpo niya sa daan. Sige, naipon ko na sa wakas ang mga materyales na kailangan para pinuhin ang isang ordinaryong walang kamatayang puso. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Pagkatapos, pinagsama-sama niya ang lahat ng mga materyales. Mayroon ding higit sa 100 immortal na mga bato. Ding! Nakuha ng host ang isang ordinaryong walang kamatayang puso. Nag-prompt ang system. Ang puso ni Yezuan ay naging puso ng isang immortal, na medyo mas ligtas. Gayunpaman, naisip ni Yezuan na ang mga materyales na kailangan para pinuhin ang Dazzling Speed Immortal Heart ay hindi ganoon kadaling makuha. Let's go! Let's continue searching. Susubukan naming makuha ang Old Tree at ang kay Luo-Luo din. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagsalita si Luo-Luo mula sa loob ng espasyo ng plantasyon. Young Master, maaari ba akong sumailalim sa kapigatian ngayon? Matagal nang nakapasok si Luo-Luo sa 9th Tribulation Scattered Immortal Realm. Gayunpaman, hindi naman siya isang kayamanan, kaya gusto ni Yezuan na maging ligtas siya. Pagkatapos ng lahat, ang kidlat ng kapigatian sa immortal na mundo ay mas malakas kaysa sa mortal na mundo. Tinansya ni Yezuan na sa Tribulation Lightning Peel, hindi dapat maging problema ang Luo-Luo. Sige, fair na. Tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Lumitaw si Luo-Luo sa tabi niya. Naghanda siya sandali bago uminom ng Tribulation Lightning Peel. Whoosh whoosh whoosh. Ang immortal na chi ay nagsimulang mag-condense.
Ang mortal na mundo ay nagkondensasyon ng chi ng langit at lupa, kaya ang kidlat ng kapigatian ay mas mahina. Gayunpaman, ang immortal na mundo ay nagkondensed sa chi ng langit at lupa, kaya ang kapangyarihan nito ay dumami. Gayunpaman, matagal nang nagtatanim si Luoluo sa lugar ng taniman. Sa madaling salita, mahigit 10 taon na ang nakalipas, kaya hindi nag-alala si Yezuan. Huwag kalimutan na ang Heavenly Fox bloodline ni Luoluo ay napakalakas. Boom! Sa wakas, tumama ang kidlat ng kapigatian. Mayroong 9 na tribulation scattered immortal sa kabuuan, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Ang una ay pampaganya lang. Gayunpaman, ang susunod na kapigatian na kidlat ay hindi nakaapekto sa Luoluo. Kahit na ang ika-9 na kapigatian na kidlat ay hindi magawang sumimangot. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Luoluo ang kapigatian. Isa na siyang immortal na ika-4 na baitang ngayon. Ding! Nakalusot si Luoluo. Isa na siyang immortal na ika-5 baitang. Dalawang magkasunod na notification ng system ang tumunog. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat ang 9th Tribulation Scattered Immortal ay isang 4th grade immortal pagkatapos na makapasa sa Tribulation? Paano siya nakalusot? Young Master, pagkatapos kong malagpasan ang kapigatian, ang walang kamatayang chi sa aking katawan ay biglang lumaki, kaya nalagpasan ko ang mga tanikala, paliwanag ni Luoluo. Mukhang lumampas na sa inaasahan ko ang Heavenly Fox bloodline mo. Napabuntong hininga si Yezuan. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Kung mas malakas ang bloodline, mas maganda ito para kay Luoluo. Good. Ngayong naging immortal ka na, gusto mo ba ang Purple Extreme Demon Heart o ang Dazzling Immortal Heart? Tanong ni Yezuan. Ako ay isang halimaw tulad ng old tree. Pagkatapos maging isang immortal, ako ay dapat na isang halimaw na walang kamatayan. Gayunpaman, umaasa kami sa aming pangangatawan upang maghanap buhay, kaya karaniwan naming pinipino ang mga puso ng demonyo, sagot ni Luoluo. Halimaw na walang kamatayan. Galing ba yan sa mga minana mong alaala? Tanong ni Yezuan. Ang mga minanang alaala ni Luoluo ay mula sa kanyang mga nakaraang buhay. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang minanang mga alaala ay mula sa Heavenly Fox bloodline. Oo, kapag tayong mga halimaw na immortal ay pinipino ang mga puso ng demonyo, hindi ito gaanong halata gaya noong sila ay mga demonic cultivator. Sa immortal na mundo, tayo ay itinuturing na mga legal na demonic cultivator. Tumango si Luoluo. Mabuti naman. Sa ganitong paraan, hindi ako matatakot na mahuli. Ngumisi si Yezuan. Ang Little Demon King of Chaos ay nagsabi na ang mga immortal na magsasaka at mga demonyong magsasaka ay mga mortal na kaaway. Magpapatayan sila sa paningin. Kung ang Old Tree at Luoluo ay mga demonic cultivator, sila ay kapuputan ng lahat ng tao sa immortal na mundo. Sa oras na iyon, kailangan niyang maging maingat sa labanan. Ngayong legal na para sa mga halimaw na immortal na pinuhin ang mga puso ng demonyo, magiging mas madali ang mga bagay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, 3 figure ang biglang lumipad mula sa abot tanaw. Dumating ang 3 taong ito na may mga lumilipad na espada. 2 sa kanila ay mga immortal sa ika-5 ranggo, habang ang pinuno ay isang immortal na pang-6 na ranggo. Ha! I'm clearly seeing an itinerant immortal tribulation. Kakaiba yun. Baboy ka ba? Kung ang kaluluwa ng itinerant immortal ay nawasak, wala nang matitira. Oo, may 4 na 5th rank immortal dito. Patayin mo sila. Ang 3 taong ito ay walang sinabi bago salakayin si Yezuan at ang iba pa. Whoosh! 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 3 lumilipad na espada ang tumama kay Yezuan at sa iba pa. Sa immortal na mundo, karamihan sa mga tao ay nakipaglaban gamit ang magic treasures, kaya kinokontrol nila ang mga lumilipad na espada upang lumaban. Napakakaunting mga tao ang lumaban sa malapit na labanan tulad ng mga demonyong magsasaka. Ang 3 lumilipad na espada na ito ay hindi mga immortal na sandata, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagpipino, sila ay napakalapit sa pagiging immortal na mga sandata. Pagpatay sa kaunting hindi pagkakasundo. Ang immortal na mundo ay hindi kasing tahimik gaya ng inaakala ko. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan, kumikislap ang kanyang mga mata. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay.
Sa isang iglap, ang dalawang immortal na ikalimang ranggo ay nakontrol niya. Pagkatapos, ang dalawang lumilipad na espada ay biglang tumalikod at tumusok patungo sa ika-6 na ranggo na walang kamatayan. Ano? Nagulat ang pinuno. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang sasalakayin ng dalawa niyang kapatid. Hlang! Hlang!